Si Tay Javier, opening prayer Tay. Pangunahan niyo po kami sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, kami po ay lubos nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay dinala mo sa lugar na ito upang kayo isambahin sa katotohanan. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya ng aming natanggap. Buksan mo po ang aming isipan. Nawa po ay mapag-aralan namin ang mga salita mo. Sa iyo lamang po ang kapurihan. Ang lahat po ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Don. Brother Don, pangunahan niyo kami sa pag-aawitan. Tayo po'y tumayo, aawit tayo sa Panginoon mga kapatid. Masarap pong umawit sa Panginoon. Eh, Brad? Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay umawit ng, ay buksan natin sa hymn. Ano hymn to? Nakalimutan ko yung number, pero I am resolved. Yeah. Hymn number 378. Awitin naman po natin from first up to fourth stanza. The first verse now, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the worldly light. Things that are higher, things that are nobler, these have alert my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Him. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to the third verse now. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to the last verse now. I am resolved and you will go with me. Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Maraming salamat sa meeting natin. Manatili po tayo nakatayo at tumawid tayo ng ligaya ng buhay. Katulad ng dati, kamayan po natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay, the first chorus now. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ang maging kay Kristo ay tunay na
tayo ng isang awitin. Awitin po natin yung pamilyar na ito sa choir, Savior, like a shepherd, leads us. Savior, like a shepherd, leads us. Hymn number 161. Awitin naman po natin from first hanggang fourth verse now. Savior, like a shepherd, lead us. Sing. Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. Blessed Jesus, thou hast brought us thine we are. Second verse now. We are thine, do thou friend us, be the guardian of our way. Give thy flock from sin defend us, sing us when we go astray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Blessed Jesus, hear us when we pray. Third verse now. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy, relieve us, grace to cleanse and born to free. Blessed Jesus, thou hast loved us third to thee. Blessed Jesus, early let us turn to thee. Last verse now. Early let us seek thy favor. Early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our beings free. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Blessed Jesus, thou hast loved us still. Tayo na po yung makaupo. Maraming salamat sa meeting yan. And MC, please. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Okay, so parang parang nung biglang natumilim yung langit, parang humina ang inyong ang inyong excitement ngayong umaga. Good morning. Okay, andyan pa ba kayo? Okay, so sana ay kasama ko pa kayo ngayong umaga sa pag-iisip sa puso, no? Para magpuri, magpasalamat sa Diyos. Yun ang goal natin this morning, pasalamatan ng Diyos, bigyan ng papuri ang Diyos ngayong umaga, no? So we have visitor this morning from Trabisya, Ginubatan, Albay. Mateo or Macho?
Sige tayo. Macho Passion. Okay, the people of God say, Amen. Okay, welcome. Okay, so, thank you very much. At pwede ko po, siya po si Macho, no? Mamaya, napakausap ninyo. Okay, so, this morning, just a few announcement bago po tayo mag-start. Huwag natin kakalimutan, as I remind every Sunday, no? Please have an extra mask. Kasi anytime, pwedeng ano tayo ng usok or ng ash, at least, ready kayo, no? Sa inyong mga asthma. Yung may mga asthma dyan, yung mga mahina sa, lagi may baon na mask. Okay? Secondly, ang ating anniversary ay malapit na. It is, I think, 2 months na lang, no? This month, March, starting ngayon, hanggang April. Last Sunday ng April, yun ang ating anniversary. Sa mga di pa nakakaalam, ang ating kulay, kung pwede yan maipalabas ng ating AVTech, is cedar and copper. Yan na dalawang yan. Okay, so, yan na dalawa, pwede nyo pagsamahin or anything, cedar and copper. Yan ang dalawang kulay na yan. At kung hindi nyo alam kung anong kulay na yan, check nyo sa Messenger. Yan po ay parang color, orange, no? Kung papalabas nila. Malapit siya sa orange. So, yan ang ating kulay this anniversary. It is our 49. Okay? At ipag-pray natin ang anniversary. And lastly, bago tayo magpatuloy, I am here this morning para i-announce sa inyo. I think na-confirm naman na ito when pastor at ang kanya pong wife ay pumunta po doon sa pangyayari, no? Si Christopher Nito, na asawa po ni Esther Mean, ay wala na po, no? So, let's pray for the comfort of the Nito family. Sila, Sis Mean at ang kanyang mga anak, yung naiwan, let's pray for them. At wala pa namang announcement kung ano yung schedule ng internment. Ipag-pray natin kung may time kayo, puntahan ninyo bilang encouragement, bilang isang kapatid, para mabigyan ng lakas ng loob at strength ang asawa at ang kanyang mga anak. At ipag-pray natin na magkaroon sila ng comfort, no? So, mahirap kasi sabihin, pero ang pinakamahirap kasing part ito, yung doon sa sitwasyon, pwedeng hindi pa nila maramdaman, pero during doon sa funeral, doon yon nila mararamdaman dahan-dahan yung pagkawalay. And then pagkatapos nun, pag nalibing, doon yung pinakamahirap, kasi yung longing at yung adjustment ng isang family sa naman. Kaya yun pa naman ang kanilang tatay. Kaya let's pray for them. Pray tayo ng comfort and strength. Okay? So, sa ating pagpapatuloy po this morning, let's have one last song bago po tayo magano. At yung choir, let me call the choir po sa harapan. Let's have one last song bago tayo makarinig ng special number from the choir. At tawagin ko ulit si Brother Don para ipakanta sa atin itong hymn number 250, no? Itong hymn number 250, and can it be? Okay? Sabi sa Romans 5:8, God proves His love for us na nung tayo ay makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ang tanong sa kanta, and can it be? Papaano ang isang Diyos ay magbibigay, no? Isang Diyos magbibigay ng buhay para sa mga taong rebelde sa Kanya. Kung ikaw nga, pag yung kapitbahay mo ay nainis ka, sabihin mo hanggang mamatay ako, di kita mapapatawad.
Pero si Kristo, makasalanan pa tayo, nagre-rebelde pa tayo, binigay niya na yung kanyang buhay para sa atin. Imagine that. Paano nangyari yon? Yun ang kakantahin natin. And let's all stand up as we sing, and can it be? Awitin po natin. And can it be from first to fourth verse? And can it be the first stanza na hymn number 250 po? 250? 250? The first stanza now. See. And can it be that I should take an interest in the Savior's plan, died for me, caused His pain for me, to that person. Amazing love, how can it be? How I should die for me. Amazing love, how can it be that my God should die for me? He left His Father's throne above, so free, so free, freely His grace, and did Himself of all but love, and bled for kingdom's helpless grace. This mercy all immense and free, I rose amazing love, how can it be that my God should die for me? Last verse now. No condemnation now I dread, Jesus and all in Him is mine. Alive in Him, my living head, and in righteousness divine. Bold I approach eternal goal, and praying rise my own. Amazing love, how can it be that my God should die for me? Amazing love, how can it be that my God should die for me? Tayo po ba ako? Word director, please. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to men. Ibig sabihin, walang kahit na anong tentasyon ang lagpas sa kakayanan o hindi kayang lagpasan ng tao. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Ganon ang Panginoon na hindi siya magbibigay ng tentasyon na hindi mo kayang lagpasan, no? But will with the temptation also make a way to escape. Kung nagbigay siya ng temptation, nagbigay rin siya, kung ikaw ay nagkaroon ng temptation, though hindi ang Diyos ang nagbibigay ng temptation, let's correct that. Kung ikaw ay
humarap sa isang temptation, hindi ka iiwanan ng Diyos na hindi ka niya binigyan ng paraan kung paano makaalis doon. Okay? Sabi ng verse, but will with the temptation also make a way to escape, that she may be able to bear it. So mga kaibigan at mga kapatid, kung meron kayong trials, problems, or pinagdadaanan ngayon financially, or sa inyong mga careers, ito ang isang paalala sa atin ng 1 Corinthians 10:13. Ano yon? Nandiyan ang Diyos, nandiyan ang Panginoong Jesucristo, hindi kanya papabayaan, meron niyang paraan papalabas. Hindi man yan yung alam mo or gusto mong paraan, pero meron niyang daan para ikaw ay makaalis dyan kung nasan ka man ngayon. Ito ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, but God is faithful. God is faithful, na hindi niya tayo hayaan na mag-suffer sa temptation na hindi natin kaya lagpasan. Ang kakantahin po ng choir ngayong umaga is titled, I Must Tell Jesus. Kung meron man kayong problema, lapit kayo sa Panginoon. Kung nahihirapan kayo sa inyong mga businesses or mga careers, or kung financially, no? Lapit tayo sa Panginoon. Hindi mo kailangan kimkimin yan. Lumapit ka sa Panginoon at nandyan siya, handang tumulong makinig. Pakinggan po natin ang awiting, I Must Tell Jesus.
Maganda. So kanina po, nabanggit na po ng ating kapatid ay nandun sa kanyang kalungkutan sa ngayon. Kaya po yung mga may pinagdaan ng ganun din at alam po nakalagpas na kayo doon, kailangan kayo nila. Yung mga experience ninyo, maisasalin nyo sa kanila. Naalala ko the same member natin nung panahon, 3 anak din at dito at ngayon nakalagpas na siya, tapos na. The same, na ulit-ulit. Kaya kung kayo po ay lagpas na doon sa mga ganong pangyayari, kailangan kayo ng mga taong ito. And by the way, nag-uusap kami mga men kagabi sa aming meeting. Kami mismo nakukonsensya kasi lagi yung nagpupunta dyan yung asawa ng kapatid natin, hatid, tapos sa akin umiiwas. Pag nag-witness ako, kalahati, napaalam na. Alam nyo, may blessing pala sapagkat isa sa mga men natin, na corner pala sa dyan, at natapos yung soul winning at nadin na ang kailangan may Kristo. So, hindi na po tayo, kumbaga yung dugo niya ay hindi na po, sige sa ating makay. Salamat sa Diyos. Ano po? At mamaya, baka makarating kami doon. At pinupipray namin na yung sa gabi-gabi na may mga tao, kung gusto yung tumulong doon para sa mga merenda ng mga dumarating na yon, maglagay kayo sa envelope dyan para doon. Ano po? At hindi na natin iikutin pa ang ating ano. Sa inyong mga puso, kung makakatulong yung maliit na halaga, pagtutulong-tulongin natin, gagawin natin yun yung tuwing gabi, mayroong nagpupunta mga tao, mayroon silang merienda. Yun ang may tutulong natin doon, ano po? And then, sa mga preachers mamaya, mag-meeting tayo, maghanda kayo sa mga ganitong kalagayan, ang mga preachers kailangan doon, ano po? At yun po ang ating mga malita muna ngayon. Ngayong umaga po, since na nauuso na at talagang nasa buwan na tayo ng March, ano po, malapit na po yung anniversary natin, ano ba ang ating goal ngayong taon? At nasunod-sunod po ng ating mga lesson. At ngayong umaga, patungkol po ito sa next generation natin. Ang generation daw nila ngayon ay tinatawag nilang generation, ano daw? Kung posiling di nyo alam. Generation, ano sila ngayon? May alpha, may X. Kung ano mang generation yan, magagaling sila pagdating sa science. Okay? Kaya, minsan, pag busy sila sa science, wala ang Diyos sa kanilang isipan. Kasi masyado silang matatalino. Okay, anyway, at dito ngayon tutunghayan natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At ano ang tungkulin nating mga magulang tungkol dito? Ano ang tungkulin nating mga nakaraang generation? Itong generation ng 80s. At tulad ko, 80s kami, 60s. Ano po? At yung mga gurang na, ay ano ang aming tungkulin sa next generation? Ngayong pang panahon na ito, ang pag-uusapan natin, kayong mga magulang sa inyong mga anak, ano ang tungkulin mo sa generation na ito? Kaya na ipinanganak noong 80s na rin yan, ano? 80s na rin yan, mga generation yan, mga 90s, ganyan mga pinanganak. Buksan natin natin mga Biblia sa Joshua chapter 24, basahin natin from verse 14 hanggang 28. At dito po ay maunawa natin para mas maganda sa Tagalog. Kasi may English naman, yung mga English version ang binabasa, doon kayo sa English at kami naman po ay sa Tagalog magbabasa. Okay? Yan na po ba? Joshua chapter 24 from verse 14. Okay? Hanggang 28. Ano po? Yan po ang close, ano po ng ano yan? 28. Verse 14. Okay, nandiyan na po ba sa ating screen? Pakilabas po ang Joshua, English at Tagalog para yung may mga hindi nakadala ng Bible na iwanan ay makapagbasa po. Nandiyan na po ba? Okay, verse 14 po sa wikang Tagalog. Ako'y magbabasa. King James naman po ang inyong babasahin sa wikang English. Sabay-sabay po. Ngayon nga'y matatakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng katapatan at sa katotohanan. Number 2, alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno ng Ehipto sa inyong pinaglilingkuran ng Panginoon. Yung mga tradisyon ng Panginoon. Yung mga dati nating nakagisnan sa Pilipinas na sinasamba na hindi naman totoong buhay. Ano po? Yan ang talikuran. Verse 15. Ngayon, kung ayaw ninyong maglilingkod sa Panginoon na buhay,
Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo ng lupain nila ay inyong titirhan. Ngunit, saga ng akin, sabi ni Joshua, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, ngayon kung ikaw ay ate, ikaw ay kuya sa iyong tahanan, sabi ni Joshua, ngunit saga ng akin, ang aking sambahayan o aking pamilya, ay maglilingkod saan? Sa Panginoong buhay. Verse 6. At ang taong bayan ay sumagot. Nakita nyo ang sulat po dito, malayo nawa sa amin ang aming pabayaan ang Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Okay, medyo maganda ito. Sagot ng mga tao. Pero alam nyo po ba na ang mga tao ngayon may mga kanya-kanyang sinasamba ang puso nila pag araw ng linggo? Imbis sa tahanan ng Diyos, iba ang pinupuntahan. Dahil yung gusto ng puso nila, yun po ang Diyos-Diyosan nila. Nagbibigay sa kanilang sukaliw. Kaya may Diyos-Diyosan po sila. Verse 18. Itinaboy ng Panginoon sa harapan natin ang lahat ng mga bayan ng mga Amoreo na nanirahan sa lupain. Dahil dito kami ay maglilingkod din sa Panginoon sapagkat siya ay ating Diyos. Ibig sabihin, tinulungan sila ng Diyos. Sabi ng mga taong ito, verse 19. Subalit sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y hindi makapaglilingkod sa Panginoon. Bakit kaya? Sapagkat siya ay isang banal na Diyos. O, nakita po na ninyo? Ibig sabihin, sinabihan niya yung mga tao, hindi kayo makapaglilingkod kasi may ginagawa kayong hindi kabanalan. Nakakaunawan po ba? Nasa Bible po yon. Kaya sinabi ni Joshua, sigurado hindi kayo makakatupad sa sinabi niyo dahil kayo may ginagawang ayaw ng Diyos. Tuloy po natin. Siya ay Diyos na panibughuin o siloso, okay? Hindi niya pinapatawad ang iyong pagsuhay. Oh, ladies and gentlemen, mga kabataan, baka naman hanggang ngayon may pagsuhay kayo sa iyong mga magulang. Pag kayo sumusuhay sa iyong mga magulang, sabi ng kautusan, igalang ang iyong ama at iyong ina, kapag sinusuway nyo ito, sumusuway kayo sa Diyos. Tama po ba? Okay, very good. At inyong, sabi niya doon, hindi niya pinapatawad ang iyong pagsuhay na iyong mga kasalanan. Verse 20. Kapag inyong tinalikuran ng Panginoon at naglingkod sa ibang Diyos, yung gusto mong Diyos, yung gusto mong paglinggo, yung gusto mo, kung anong ginagawa mo, sabi doon, siya ay hihiwalay at kayo ay sasaktan at lilipulin pagkatapos ng kanyang gawin, kayo ay mabuti. 21, at sinabi sa bayan kay Josue, hindi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ginigit ng tao. Hindi, gusto naming sa Diyos, gusto naming magsimba paglinggo, gusto naming gawin ang lahat para sa Diyos. Tingnan niyo po ng verse 22. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sariling, ano daw? Sa sarili nilang sinasabi. Kung anong sinasabi nila, delikado. Kaya kung ano ang panata natin sa Panginoon sa oras na ito, hindi man kayo mga Hudyo, tayo yung mga Hintel at tayo yung mga Pilipino sa lugar ng kamalig. Albay, ano bang sinabi mo sa Panginoon? Tuparin mo sapagkat siloso ang Diyos. Sabi ng verse 22, sabi diyan, at sinabi niyo susuan, kayo'y nasa silaban sa iyong sariling ng inyong pinili ang Panginoon upang paglingkuran niya at sinabi nila sa kami ay mga saksi. Oh, kami mismo ang magte-testify. 23. Sinabi niya, kung gayon ay alisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at iliapit ninyo ang iyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay maraming lingkuran at ang kanyang tinig ay aming susundin. Okay? 25. Kaya't nakipag-usap, nakipagkasunduan, ano po? Si Josue sa bayan ng araw na iyon at gumawa ng mga tuntunin at batas para sa kanilang Shechem. 26. Isinulat ni Josue ang mga sa kanyang kautusan ng Diyos at siya ay kumuha ng malaking bato at inilagay sa ilalim ng insignia na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. Sinabi ni Josue sa buong bayan, tingnan ninyo, ang batong ito ay sagisag o saksi. Ito ang palatandaan laban sa atin sapagkat narinig ninyo ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanyang sanilata sa atin, kaya't ito'y magiging saksi laban sa inyo kapag itinakwil ninyo ang inyong Diyos. So mayroon po silang palatandaan doon. 28, sa gayon, pinauni ni Josue ang kanyang bayan patungo sa kanilang pamana. Ngayong umaga, mag-usap tayo, ano ba ang commitment mo sa Diyos bilang mananampalataya kang Kristiyano? Kanina ang ganda sa school, kung nakikinig kayo, ang mananampalataya at maniwala sa Panginoong Kristo, ano ang hadlang? Kailangan kang mabautismuhan.
Pero pagkatapos mabautismuhan, ano ngayon ang pangako mo sa Diyos na ikaw ay ligtas na? Maunawa natin sa ating pag-uwi, may baon tayo, na magkaroon tayo ng commitment. Mayroon tayong commitment sa Diyos, Lord, na ako'y ligtas na. Ikikwento kita sa pamilya ko, sa anak ko, upang pag ako'y mahina na, pag anuman mangyari sa akin, hindi na ako takot na mawawalay sila sa iyo at mapupunta ng impyerno dahil ituro ko sa kanilang daan ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Kayo po, Panginoon, mag-comfort sa bawat pamilya na pinagdadaanan ng kalungkutan katulad ng pamilya ng Nito. At ganoon din po sa bawat isa sa aming may karamdaman. Pagalingin niyo po. Magan, Panginoon, sa mga espiritual na nanglulupaypay. Salamat, Panginoon, din po sa mga kapatid naming nakaalpas doon sa sobrang hectic ng schedule sa mga opisina na may mga oras sila, pero salamat, kayo pa rin ang inuna nila, kayo pa rin ang number 1 sa kanila, na kahit sila may mga overtime, may mga hinahanap sa opisina, pero sila po, Panginoon, nandito upang papurihan, pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo sa kanilang buhay, na hanggang ngayon sila ay malakas, sila ay nakapagpupuri, nakapagpapasalamat, samantalang ang iba ay hindi na po. Salamat po sa pagkakataong ito, sa biyayang ito, sa kahabagang ito. Salamat din po sa biyaya ng salita mong nabasa. Kayo, Banal na Espiritu, mag-lead, mag-teach sa amin kung ano ang dapat naming maunawaan sa umagang ito. Kayo po maitaas, maipangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. Okay. So, kung pag-uusapan natin ang Israelita, ano bang mga klaseng mga Diyos-Diyosan ang ginagawa nilang araw? Naalala po ninyo, nung si Abraham tinawag at ang kanyang mga ninuno, sila Isaac, sila Moses, sila po ay sumusunod sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, kagiyat sila, wala silang reklamo. Ano po? Dito po ay mayroon tayong introduction bilang unang punto natin. Ang intro natin, ano bang tinutukoy dito ni Joshua? Saganang akin at ang aking pamilya, magsisilbi kami sa Panginoon. Bakit po? May 3 henerasyon po ditong inilista ang Old Testament. Yung henerasyon ng mga matatapat. Ito po yung mga pag-inutusan katulad ni Abraham. Kahit hindi niya alam yung pupuntahan, sunod siya. Si Moses, sabi niya, ilabas mo yung aking mga anak doon sa Ehipto, nahirapan na sila, pinarusahan sila ng mga taong makapangyarihan, ilabas mo sila doon, sumunod si Moses, kahit si Moses ay sabi niya, Lord, utal-utal ako magsalita. Kaya sabi ng Panginoon, sino gumawa ng bibig mo? Sige, sundin mo lang, at ako na bahala. Kaya nung sila po ay hinahabol na ng mga Egyptian, papatayin sila dahil matigas ang ulo nila, ayaw nila magpaila, alipin, doon sa kanilang kapangyarihan. Sila po ay, biruin mo ganito ang ginagawa nung panahon na yun ng Egypt. Walang straw, hindi sila sinuplayan. Ngayon, dinidiman sila parang mga nagtatrabaho ngayon. O sige, kahit wala kang gagawin, magtrabaho ka. Anong gagawin mo doon sa wala kang gagawin? Di ba? Yung straw, hindi sila sinuplayan. Ang sabi kasi ng mga inggitero doon sa Egypt, pahirapan natin itong mga Kristiyanong ito, yung mga Egyptian at yung mga Israelitang ito, na pitpitin na sila, sobrahan natin ang pagpapatrabaho na kahit wala namang gagawin, maghanap kayo. Kung wala kayong gagawin, maghanap kayo doon sa labas na hindi nila trabaho yon. Okay? So doon ngayon, ang nangyari, ano po, sabi ng Panginoon, ilabas mo sila doon, sumisigaw sa akin ng hingi ng tulong. Ganun po ang mga Israelita. Ganun din naman mga Kristiyano. Ang mga Israelita ng panahon, hingi ng tulong, Panginoon, kahabagan mo kami, hirap na hirap kami sa buhay. Magpapadala ang Panginoon ng mga propeta. Di po ba, naalala nyo? Nagpadala ang propeta, magtuturo ang propeta, thus saith the Lord, sambahin niyo ang Diyos sa puso, sa isip, at sa buong kaluluwa, at walang kayong magsisilbi sa ibang Diyos-Diyosan. Naalala nyo, nung si Moses kinausap ng Diyos doon sa Mount Sinai, umakyat siya mag-isa, si Aaron, na assistant niya, at saka si Miriam, na kapatid ni Aaron, imbes na sabihan ng mga tao, ang Diyos lang ating sambahin, alam nyo ginawa nila Aaron, tinipon yung mga hikaw, yung mga kwentas nilang ginto, pinitpit ito at nilamukha ng baka, at sinamba nila. Gumagawa ang mga tao ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Ano po ito? Pag-araw ng linggo, ginagawa dito ng mga katulad nating mga Pilipino. Minsan, pag-araw ng linggo, imbis na ang Diyos ang sambahin, iba ang ginagawa. Gumagawa ng sarili. Kaya doon pa lang po, kita na natin ang lahing ito, kahit sila'y matapat na lahi, mayroon na silang problema. Kaya mga kapatid, ang second generation, ang pangalawang generation dito, itong sila Joshua. Sila Joshua matapat pa rin. Ano po? Na kahit sila po ay sumusunod, kaya lang matigas na ang mga ulo. Mabuti na lang nagbigay pa ang Panginoon ng leader na katulad ni Joshua, ang pangalawang henerasyon doon ay mga matigas na. Bakit po? Doon po sa ating lesson, may mapatutunghayan tayo doon na yung mga taong ito ay mga matigas na ang ulo. Ayaw nilang sambahin ang Panginoon upang sila ay magkaroon ng magandang buhay at pagpapala. So ang mga henerasyon na ito ay
ay ito yung pinangungunahan ni Joshua. Kaya lang dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ganun pa rin ulit ang nangyayari. Ano po? Naparusahan, nasakop ng mga makapangyarihang bayan, at sila po ay nagdurusa. At ang pag-uusapan natin, ang generation. Kasi wala na to, Old Testament na to eh. Sa palagay nyo, ang pangatlong henerasyon kaya, sino kaya ito? Tayo ba? Hindi po eh. Kasi tayo ay sakop nung panahon, nung after ng giyera ng Pilipinas, 1940s, ay dumating yung mga preachers na mga, minsan may mga Amerikano, may mga, dito, may sulit na Bicolano dito na mga sovereign gracious noong araw, nagsimula dyan sa Legazpi, kay Pastor Baker, hanggang Pilaala, hanggang nakarating dito sa lugar natin. So yun po yung generation na pangatlo. Ito yung mga Israelitan ngayon sa panahon natin, kaparehas din natin na nagsi-recite yan. Lahat ng Ten Commandments habang nagaganyan sa kanilang buhok, ng Ten Commandments. Lahat ng rituals, kinireset nila, pero wala na po ang kanilang puso sa kaligtasan o wala nang paniniwala sa Kristong namatay, kundi ang gusto nila ay yung bagong henerasyon na kanilang nakikita. Yung mga bagong kausuhan, yun ang kanilang sinusunod. Yun po ang ating titingnan ngayon sa ating pag-aaral. Una po, sa introduction na ito, ay ano ba ang sin ng idolatry o yung paglalayo doon sa totoong sasambahin na Diyos? Una po, ang ibig sabihin, sapagkat nung araw, tinuruan po sila. Abraham, di ba? Naalala nyo, si Cain at Abel, tinuruan po sila na magsamba sa Diyos. Maglalagay sila ng mga bato, lalagyan papatungan ito ng parang altar, at doon ay magpapadugo ng hayop, simbolo ng Kristong mamamatay sa krus, na ang sino mang maniwala kay Kristo sa kanyang sakripisyo, pag naniwala ka doon, maliligtas ka. Yun po ang sabi, hindi yung sinabi ng John 3:16, na gayon lang, pag-ibig ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya kanyang bugtong ng anak ng upang ang sino man sa kanya magbasa ng Bible, upang ang sino man mag-pray, upang ang sino man magsisimba ay maliligtas. Hindi ganun ang sinasabi ng John 3:16. Ang sinasabi doon ay ang sino mang mananampalataya. Okay po, malinaw po yon. Kaya, ang sino mang taong naniwala sa sakripisyo ni Kristo na imbis na tayong ipapako sa krus, si Kristo po ang nag-ako noon, bayad na tayo at tayo po ay ligtas na. Ang kulang na lamang po ng mananampalataya ay magpabautismo upang ipakilala na siya ay isang tagasunod ng Panginoon. So dito po ang sin ng idolatry na tinutukoy ng Old Testament, ito yung pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan ng araw. Nagsimula doon kila Aaron, yung baka, yung iba naman doon sa panahon ng biyanan ni Moses, yung maliliit na tao-taong bato, yun naman yung sinasamba ng mga Amorites, maliliit na bastong Diyos-Diyos. May anyong tao, may mata, pero hindi kumikilos. Yun po yung mga sa Amorites. May nakikita pa rin tayo hanggang ngayon sa panahon ito, mga nakapako yan. Okay, yun po yung sa Amorites yung araw. Now, ito po yung mga uri na mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Okay. Kaya dito po, ayan po ang unang sinasabi ng Exodus o ng Genesis, sapagkat tayo po ay, katulad ng mga Israelita ito, ano po, meron silang mga idol. Okay. Diba yung minsan may narinig akong Philippine Idol, di ba? American Idol. Di ba? Eh, yung iniidolo mo, yung gustong-gusto mong panoorin, eh yun po ay nagiging sinasamba-samba mo. O, yung mga mahilig sa basketball, di ba? May mga gagaling sa basketball. Idol. Sinasamba mo na siya eh. Siluso ang Diyos. Tama po ba? Okay. Siluso ang Diyos, dapat malaman mo kung sino ang Diyos mo. Tama po ba? Sa mga kabataan ngayon, kalala ko si Jesus. Tinanggap ko na nga eh. Pero bakit? Idol! Nagsasamba ka sa iba, di mo alam, nagsiselos ang Diyos. Because God is a jealous God. Tama? Siseloso ang Diyos eh. Bakit? Siya naglalang sa'yo. Siya naglagay sa'yo ng mata, siya naglagay ng kilis, siya naglagay ng tenga. Ang ganda-ganda ng pag-design niya sa tenang nanay mo. Tapos paglabas mo, ang sinasamba mo iba. Sino hindi magsiselos yan? Eh, Diyos kaya yon, tama? Gusto niyo pang basahin ko? Nasa Biblia po ang God is a jealous God. Hindi ko na kailangan kasi lalayo lang po tayo sa topic. Now, dito po ay, kapag tayo ay hindi guilty sa ganitong ginagawa natin, ano po, parang okay lang yun na, sabi mo, paniniwalaan mo ang Diyos, pero pagdating doon, may sinasamba kang ibang Diyos, dublikara ang tawag doon. Hunyango, kumbaga sa ano. So, yun po ang makita natin dito. Kaya dito po ang Israel, nung panahon, inutusan sila, tinuruan sila ng lahat ng kanilang mga leader, ng mga propeta, in reference to God. Kung magbibikas tayo ng isang teksto, pakilabas po yung Exodus chapter 20 verse 11, doon sa commandment ng Diyos, dahil po ang Diyos ay dapat siya lamang ang sasambahin dahil siya ang naglalang sa lahat ng nasa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng tubig at sa kalawakan. O tingnan niyo po ito, Exodus 20 verse 11. Okay? Sabi noon,
Basahin niyo po, di ba? Sa Tagalog, sapagkat ang loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoong langit at lupa, dagat, lahat ng naroon, o tao kasama, at nagpahinga ikapitong araw, kaya sinabasbas ng Panginoong araw na Sabat at ginawa itong banal. Okay? So siya po ang creator, kaya dapat ibigay natin sa Kanya ang kapurihan na Lord, salamat. Kung hindi sa paglalang mo sa akin, wala ako sa ibabaw ng lupa. Iba po ang kaisipan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Pati yung generation ng sabay nating generation, medyo nalilingat din, nakakalimot. Kaya dito po, in reference to God, ano po, hindi na tayo nagsishare na ang Diyos natin makapangyarihan, nakapaglalang siya eh. Kundi sabi ninyo, wow, ang galing ng taong ito, ang galing ng creation. Ina-idol ko na siya. So yun po ang nangyayari sa mga tao ngayon, dahil sa sobrang paghanga mo, hindi na po paghanga yun eh. Pagsamba-samba na, kaya kung saan man siya naroon, tatakbo ka roon, gagastos ka, at sisigaw ka, yes, idol! Diba? So yan po ang katotohanan. Kaya dito po ang Diyos po ay righteous and jealous. Exodus 20 verse 5. Pakilabas po, tingnan niyo po itong Exodus 20 verse 5. Okay? Yan lang po, itaas lang ng verse 5. Tingnan niyo po, huwag mo silang yuyukuran. Nakita niyo? Nag-uutos ang Diyos, sinuso ako. Huwag mo silang sasabihin, idol! Pero ang mga tao, ganun eh. Bakit? Ang kaisipan nila, hanggang dito lang sa lupa. Hindi nila iniisip na ang Diyos ay banal, dapat kung ikaw ay pananampalataya at naniniwala kay Kristo, dapat ang kaisipan mo ay banal din. Ang utos niya, pakinggan niyo maigi, subalit sinabi ni Josue sa bayan, kayo hindi. Bakit tulipat? Yan. Kapag inyong tilalikuran, Panginoon, at maglingkod sa ibang Diyos, siya ay hiwalay at kayo. Anong nangyayari? Exodus 20 verse 5. Nagbabasa ako, lipat ka rin lipat. Okay. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos. Diyos na ano daw? Kayo nakakakita. Sinabi ko ba? Ako ba nagsabi niyan? No. Ang nagsabi niyan, ang Diyos mismo at pinasulat sa Biblia na kung kayo ay tagasunod ni Kristo, ang Diyos mo ay siloso. Isang araw, mga kapatid, minsan pag nandoon tayo nakikiramay sa isang may patay, nakikiyak, iyak, awang-awa ka sa namatayan. Pero ang di mo alam, harap ka sa hukuman ng Diyos, pananagutan mo ang ganitong ginagawa natin. Na kapag ka ang Diyos ang dapat iyong inuuna mo ang iba na nasa puso mo. Tama po ba? Hindi tayo, kahit ako, sakop ako dito. Kung linggo ay ang isip ko ay nasa labas at hindi na ipaliwanag at itaas ang Kristong nagligtas, nagkakamit po ako ng pagiging idolatry o idolator. Sabi niya, ang Diyos ay Diyos na mapaghihuguin. Ang aking pinarurusahan, nakita po ninyo yan po ay salita ng Biblia. Hindi yan salita ng inyong lingkod. Basahin niyo maigi. Na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa ano yan? Mga kapatid, pinakasimpleng kasalanan natin, ano yon? Nagsinungaling lang naman. Grabe naman kayo, pastor. Sobra naman kayo kung magturo para nagsinungaling lang. Mapapahamak ko. Revelation 28. Sa mga sinungaling. Ang kanilang parte o ang kanilang kaluluwa mapupunta sa dagat-dagat ng impyerno. Bakit? Sa simpleng pagsisinungaling, kayo ay mapaparusahan. Tama po ba ang inyong lingkod? May mga Bible kayo, basahin po ninyo. Ako'y nagtuturo lang para maunawaan ninyo lalo kung ano ang nais ng Diyos sa umagang ito. Marami sa panahon ngayon, dahil sabi nila, total 2026 na. Ang plano ko, hindi na papunta ng langit. Ang plano niya, palalaguin ko to yung aking asset. Isang araw, sabi ng Panginoon, mapapakanino ang mga yan. Kung babalik ang Panginoon, kanino mo ihabilin yan? Mabuti pa, gamitin mo yan sa kakapuri ng Panginoon habang ang pamilya mo ay naglalakbay papunta doon sa kabilang ibayo ng langit. Nagagawa nyo ang ipinagagawa ng Panginoon. Tama po ba? Yun po ang naisan sapagkat ito'y mga kapatid, kung hindi man kayo natatakot, ako takot ako rito. Isa sa dahilan kung ba't ako nag-resign sa opisina, na ako po ay nag-isulyo na ng 20K per month yun. Mataas na yun, kumbaga doon sa panahon na yun. Alam niyo, dito ako natakot eh. Parurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat. Sa palagay ninyo, kung ikatlong generation itong generation na tinatawag ninyong, ano yun? Generation ano daw? Ano ba yan, Manny? Tanong natin si Manny. Ano yun? Alpha? Bravo? Delta? Charlie? Ano? Okay, basta yun. Yung mga generation ngayon na sobrang tatalino. Ano po? Ito yan. Okay? Sabi niya, dahil sa kasamaan ng mga magulang, bakit inuna ang magulang? Tanungin ko kayo, bakit inuuna tayo?
kapag hindi natin na ituro ng tama, maipapasa natin yung maling gospel, maling paglingkod sa Diyos. Tama po ba? Ayoko na mag-discuss kasi alam naman ninyo ito eh. Sunday is for... Sure kayo? Paano yung conforme yung aking kalahati? Hati kami ng Panginoon di ba? Please, huwag kayong magalit sa akin. Okay? So, dito, aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasama ng magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa Diyos. So, yan na po ang intro natin. Itong sinabi, idolatry na ito mga kapatid ng Israel, sinabi doon sa Joshua 24 verse 2, si Abraham tinawag na polytheism. Kasi natutunan niya ito sa kanyang biyanan. May mga Diyos-Diyos na ito kung saan-saan eh. So yun po ang nangyari doon. Kaya dito, maliban na nung panahon pa, meron na pong mga ibang sinasamba sila. Pagdating sa Greek, sa Apostol Pablo, ganun din. Kay Diana, di ba yung maraming, alam niyo na, di ba? So, yan daw ay papapakita ng provision. Maraming provision ng isang babaeng estatwa. Maraming dede dyan sa labas at nakaganon. So, provision daw yun. Yan po ay isang idol o idolatry. Ano po? So, dito, ang pangatlo, tingnan natin sa Romans chapter 1. Okay? The sin of idolatry among pagan. Pag sinabing pagan, ang mga pagano, hindi po ito naniniwala sa totoong Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. Kung kayo nakaabot ng Sunday school, ito yung tinuro kanila ni Pastor David. Okay? Kaya walang alam yung karamihan doon tungkol sa Diyos. Ang alam lang nila na ganito, magpupunta kayo dito, ito ang lugar na maliligtas ka ng pagmiyembro ka dito, maliligtas kayo ng mga tinuturo ng mga Saduceo, Pariseo, nung panahon. Kasi hindi nila pinaniniwala na si Kristo ang pinadalang tagapagligtas sa kanila. Kasi nakita nila ang magulang nito si Jose Carpintero at si Mary ay yung dinari lang na nanay. Ang naging blessed lang kay Mary ay siya po'y pinagkuhanan ng laman para makapagsuot ang Diyos na si Kristo upang dumugo ito na yung dugo na yung panghugas sa sino mang mananampalataya kay Kristo sa sakripisyo niya sa krus. Yun ang maghuhugas sa iyong kasalanan. Yung dugo na ni Kristo, yung kamatayan niya, mabubuhay ka ng eternal nang dahil po doon sa iyong paniniwala, hindi sa pag-a-attend, hindi sa pagpapamember ng isang grupo ng simbahan. Si Kristo po ang kaligtasan doon. Kaya dito po yung sin of idolatry ng pagan, doon nagsimula ito. Romans 1:20. Umpisa natin ng verse 20, Romans 20. Okay, 1:20 ng Romans. Yan. Mula pa ng likhain ng salibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita. Sino po nakakita na kay Kristo? Wala pa, di ba? Pero dahil sa sulat ng Biblia, pinaniwalaan natin na may Kristong nagdaan na matay, nagsakripisyo para sa iyo, para bayaran kasalamat kasalanan ko. Pag pinawalaan natin ang kanyang sakripisyo, maliligtas tayo, di ba? Yun po ay pananampalataya o pagtubod. Hindi mo nakita ang mga bagay, pero pinaniniwalaan mo, yan po ay faith. Okay? So ngayon, sabi nito, mula pa ng likay ng salibutan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakita, ay nauunawaan, nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. Ginawa. Number 2, upang wala silang maidahilan. Ngayon mga kapatid, ano ang dahilan natin? Nakarating pa kayo dito. Narinig pa ninyo, binasa ang salita ng Diyos. Ano ang dahilan mo? Panginoon, kasi siguro baka tulog ako, imposible tulog ka sa loob ng simbahan. Mahuhulog ka. Di ba? Katulad ni Tiko. So dito po ay verse 21. Tingnan ninyo, ha? Sa bahay po, i-review nyo ito. Okay? Kasi marami. Verse 21. The law is Romans. Isa bani ating latay. Ang ngayong agad. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marami na tayo. Thank you so much. Thank you very much po mga tatay. Okay. Sa August, araw natin. Okay. Kaya dito po, tingnan niyo po Sabi dito, okay, sapagkat kahit ano daw, kilala nila ang Diyos. Mga tatay, mga nanay, makinig po tayo. Kilala niyo ang Diyos, totoo yan. Kaya lang ito ang problema.
Siya ay ano daw? Romans yan ha. Ang Roma nagsasabi, makinig kayo mga nanay kung ang tatay o ang asawa mo ay walang pakialam. Ipaalam natin. Amen! Trabaho mo yan bilang nanay. Sabi niya rito, siya ay hindi nila niluwalhati bilang bakit? Bakit? Oh, salamat sa Diyos, nandito kayo. Ano ang ginagawa ng mga tatay sa labas? Araw ng linggo, araw ng Diyos. Anong ginagawa pag linggo? Ah! Sabi nung bakungo niya, oh, papalipad ng 50,000. Sureball, talo. Pagdating sa bahay, inaawa yung asawa. Oh, tapos sasabihin mo, makadiyos ka. Mahiya ka sa ginagawa mo. Okay? So, wala tayo niyan dito. Salamat na dito kayo. Bakit? Ito po yung sabi, di ba? Na pinapasalamatan man. Biruin mo, nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng magandang buhay, nagkaroon ng magandang bahay, hindi na siya nahirapan. Tapos sabi niya, Panginoon, ano ba naman yan kung kailan ako naging matapat sa iyo? Aba, natuto pang magreklamo. Ito pa ang masakit sa mga Kristiyano. Ako natutuwa, nararamdaman nyo pa pagka kayo ay nakarinig ng preaching na puminting-tinga mo. Salamat! Nararamdaman mo pa ang preaching ng Panginoon. Pero ang problema, tatalikuran mo ang Diyos dahil sa magiging anpuso mo ay balat sibuyas. Ay kung ganun, aalis na lang ako. Ganun pa. Saan mo natutunang turo ng Biblia yan? Hello? Tinuro ba ng Panginoon yan na kapag ka nasaktan ka, tatalikuran mo ang Panginoon? Lalayo ka! Good morning. Happy birthday po sa may nagbe-birthday ngayong umaga. Ay grabe! Dito pa lang sa Old Testament, ako mismo, kalas-kalas na dito, kagabi umiyak na ako sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po pala ito nagawa lahat. Ako pala isang unsuccessful dito. Tingnan niyo po ha, hindi pinasalamatan man, kaya pala ako nawala sa trabaho. Pero salamat, nandito ako sa trabaho ng Panginoon. Amen. Di ba? Hindi pinasalamatan man, kundi naging ano daw? Oh, kayo magsabi niyan. And became, ano yon? Walang. Tapos sasabihin mo yung tao, ay, makapagsasalita ako ng hindi maganda. You're vain. English lang natin, medyo magaan eh. Pero pag sabihin mo tao, inutil ka. Masakit yun eh. Masakit sa puso yung marinig na, inutil pala ako, Lord. Lord, kailangan kita, inutil ako eh. Hindi ko kaya. Yun po ang kailangan ng tao. Sabi nito, nasa kanilang mga ito pa. Kung makasagot sa magulang. Are you listening? Nandiyan pa ba kayo, young people? Hello? Mga young people ngayon, matatalas ang utak. Magagaling, matatalino sa school eh. Pero tingnan niyo po ito. Sa kanilang mga pagsasagot-sagot, pangangatwiran, ha? Yung mga imagination ninyo eh. Feeling nyo, kayo yung mga nasa bida doon sa telenovela pinanood mo, episode 1 to 28 to 60, natatsaga yun, magdamagan, puyat na puyat, nanonood ng episode 68. Pagdating sa pagbabasa ng Bible, walang alam! Grabe naman to. Tapos yung magulang, tatawa-tawa pa pagbukas ng pinto. Anak, tama na yan. Wala ka na bang kapangyarihan bilang magulang? Kaya piling ng mga utak ngayon ng mga generation na ito, ako yung mayaman na ano doon sa CEO na yun. Ako yung hinahanap na tagapagmana. Oh, ba't kayo nakatawa? Nanonood din kayo? Pastor, nanonood ka? Kasi, isang beses lang ako manood, alam ko na po, kasi minsan ako nakasama ng mga direktor. Okay? Madali gumawa ng istorya. Istorya lang naman pala eh. Gusto nyo, istoryahan tayo dito. Pero hindi po kagawin sapagkat ang ginagawa natin dito, pinag-aaralan natin ang sinasabi ang puso ng Diyos kung ano ang nangyayari sa mga tatay at nanay ngayon, kung bakit ang mga henerasyon sa pang-apat na generation ay wala ng totoong pananampalataya, kundi ang kanilang pananampalataya kung ano lang ang nakikita dyan sa lapag. Materialistic na ang karamihan. Tama? Wala na eh. Wala nang faith. Kundi kung ano nakikita niya, total tatay ko may pera yan eh. Doon ako. Look at this. Yung kanilang mga pangangatwiran, yung kanilang mga reasoning, mga imagination nila, ako yung Harris. Ano ba sa Tagalog Harris? May masasabi ko hindi. Tagapagmana. Ayun na naman kayo, iba na naman yung nasa isip ninyo eh. Tagapagmana, di ba? Na nawawala daw, ha? Ang totoo dyan talaga kapag Kristiyano ka, tagapagmana ka ng langit. Di ba? Hindi yung mga pinanonood natin. Sapagkat dito sabi dito, ang pangakatwiran at ang mga puso nilang walang, ano daw?
pagmasdan ninyo po, may mga lola tayo, salamat po sa iyong presensya. Kung sakaling di mapansin ng mga tatay at nanay ito, kayong mga lola, kayong mga lolo, tingnan niyo po itong sabi, ang mga puso nila, wala nang ano daw, at foolish heart, darkened, because of their, asan na yung katabi ko rito, ito ang ginagamit ngayon ng diablo eh. Nagiging silang mga matatalino pagdating doon, ang bilis ng kamay, pero ang puso, look at this. Okay? Walang katuturan ay didilim na. Wala nang righteousness kasi wala na po ang focus doon sa makalangit na bagay, kundi doon na sa mga bagay-bagay na ito. Okay, tapusin ko na po ito at napakabilis ang oras. Okay? Tama nga. There are three. Pangalawa, ito na mo yung naging commitment ng Israel. O balikan natin itong pinagmulan ng ating pinagkukwentuhan ngayong umaga na sulat sa atin ng Panginoon. Sulat sa mga tatay, mga nanay, mga lolo at mga lola ngayong araw na ito. Ito po ang commitment ng Israel. Verse 15 ng Joshua 24, verse 14 and 15. Basahin natin po, okay? Ang una doon, okay, mapasin natin, ang sabi niya, pagsilbihan ng Diyos at alisin ang mga naglalayo sa inyo sa Panginoon. Alam po yun. Huwag na nating sisihin ang may mga assignment pag Sunday. Andiyan na yan, nag-given na eh. Kaya lang yung paulit-ulit, baga, at gagawin na lang excuse yun, hindi, may assignment po kami. Tingnan nyo rin, baka naman hindi na po reasonable. Baka gusto na lang din magliwaliw, okay? Walang problema yung gagawa ng assignment, mayroong takda ang kanilang mga assignment, okay? Look at this, verse 14, okay, ng ating text. Babalikan natin ang Romans ha, huwag nyo pong lagyan ng tanda ang Romans, kasi mahaba yan, okay? Dito ay, sabi dito, Joshua chapter 24, verse 14 and 15. Yan, okay? Now therefore, katakutan mo ang Panginoon, pagsilbihan siya ng may sinseridad at katotohanan, at alisin ang mga Diyos-Diyosan sa iyong isip at puso na kung saan ang mga tatay ninyo nakita ninyo. Kung bakit, sa mga men, nag-usap kami kagabi, kung bakit ang generations ngayong panahon ay ganun ang kanilang kaisipan at kanilang pananaw. Bakit? May nakita sa ating mga tatay na mali. Tama ba ako? Hindi. May nakita sa akin kung bakit mga anak ko ganyan eh. May nakita silang mali kung bakit mali ang ginagawa nila. Yan po ang katotohanan ng verse na ito. Balikan niyo po yan sa Bible. Ituturo sa inyo ng Espiritu kung saan tayo nagkamali bilang mga leader. Lalo tatay ka. Sa nanay ganun din. Sabi dito, if it is an evil unto you. Di ba? Ano yung evil? Ano yung evil sa tatay pagka makikita ito ng mga anak natin, lahat mga maliliit pa? Pagdating mo galing ng pisina, ano ang una mo kukunin? Nung panahon wala pa ang cellphone, anong kukunan niya ay? Okay, pabibili yan ng beer, hindi Kristyano, di ba? Lalagay sa table, nanonood. Tapos nakarating sa pananampalataya. Nakita ito ng anak mo nung ikaw ay hindi pa Kristyano. Nakakaintindihan po ba? Nung nakita ito, nakatago yan dito at dito. Pag mayroong panahon na gagawin niya na ito, wala ka ng excuse. Bakit? May nakita sa ating mali nung araw na hindi pa tayo mananampalataya. Tama po ba? O pag-usapan natin ang reality, hindi yung mga kung anong imagination. So yun po yun eh. Kaya sabi ng writer, okay, may nakitang evil sa inyo sa pagsisilbi doon, choose you this day. Sino ba talaga ang pagsasimbahan mo ngayong nakikilala mo na ang totoong Diyos? Noong kasi hindi mo pa kilala eh. Kaya lang may nakita na ang mga bata. Di po ba? Kaya blessing na mas maagang nakarating sa pananampalataya ang mga bata, bago pa sila mag-asawa at magkaanak, dapat walang makita ang kanilang mga anak ng mali sa kanila sapagkat gagawin ito. Pagdating ng panahon, tama ba? May sa TV, nung panahon ang uso pa ang TV, sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay, ano po yun? Alam natin lahat. Kaya ito po ang naging dahilan doon sa Israelita, yung mga magulang, mga tatay nila, may nakita na doon at hindi ito na-correct ng maaga. Yung mga bata ngayon, nung hindi naman siyempre, di ba, nakita nila, at lalo ngayong panahon. Kung alam mo ang Panginoon, tapos may ginagawa ka, are you listening? Wala po akong pinapangalanan. Kung mayroong kang ginagawa na nakikita ng kapamilya mo, na alam niya na walang sinasabi ang Biblia tungkol dyan, delikado po yon. Pananagutan mo ang sarili mo,
pananagutan mo ang anak mo sa ginawa mo. Tama pa ba? Yan po ang warning sa atin sa verse na ito. Kaya dito sabi niya, okay, when you will serve whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood or the other of the Amorites in whose you will dwell. Dati kasi nakatira ka sa squatter. Halimbawa, katulad namin, tumirak ako dati. Nung ako'y binata, nasa squatter akong area. Okay, tapunan dito ng mga sinasalvage nung araw doon sa Upper Bikutan. Doon kami nakatira sa sagingan. Kaya pag umaga doon, may nagtitipong tao, mayroong wala na ito, patay na. So, nasanay ako sa ganung atmosphere. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil every Sunday nandun ako simbahan, na-practice yun hanggat nakita ng mga anak ko kung ano ang ginagawa ng isang taong mananampalataya kay Kristo. Maraming mga yung nagsasabi, pagdating sa kausap, matagal na akong Kristiyano, pastor. Kailan ka na, pastor, na save? Ako, 80s lang. Ako, pastor, 70s pa. Kaya lang ang problema, nagsasabi ka sa bibig mo na matagal ka na Kristiyano, mayroon pang nakikita ang pamilya mo na ginagawa mong katulad nito. Mayroon ka pang sinasambang iba maliban sa Diyos. Baka hindi mo pa nakakalimutan yung dati mong mga gesture nung ikaw ay binata pa na wala pa sa Panginoon. Baka na-apply mo pa, nakikita ito ng mga anak mo, delikado. Yun po ang sinasabi ng verse, okay? Kaya dito po, sabi niya dyan, you are served that were on the other side of the flood or gods of the Amorites na kung saan doon ka nakatira dati, but as for me and my house, yun ang tayong mga totoong Kristiyano, yun ang kaibahan natin sa iba. Huwag natin silang gagayahin, hindi natin sila kaparehas. Tama po ba? Hindi natin sila kaparehas yung mga hindi yan naniniwala sa toong Diyos Okay, balikan natin yung Romans, saglit lang. Verse 22 na tayo kanina, di ba? Tingnan niyo po itong verse 22 ng Romans. Okay, pakalabas po sa ating mga text. Okay? Okay, sa pag-aangking marunong, listen, mga young people at young ladies, alam ko lahat tayo na dito, hindi ko pinapangako pero kung maging matapat kayo sa Diyos, may mga estudyante tayo rito, paglabas sa school, binigyan ng Panginoon ng honorary. Honored sila. So dito po, sa pag-aangking marunong, sila'y naging mga, you see? Huwag niyo pong iaasa lahat kay pastor ang pag-aaral. May mga Bible tayo sa kanya-kanyang bahay, tama? Aralin niyo para hindi kayo maging mga mangmang. Maraming pag-aaral yan, maraming nagtuturo dyan, pero hindi yan totoo. Sapagkat ang totoo lamang ay yung mga nagtuturong, si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang grupo, hindi ang yaman, hindi ang tao, kundi ang Kristong namatay sa cross upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Next, sabi dito, verse 23. Okay? Ito na nyo yung mga nag-aangking marunong. Ang sabi ng Biblia, ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ay ngayon, iba, pagdating sa school, di ba? Sister, natatawa kasi tuturo din siya sa high school Ngayon dyan, pag naglalakad niya, pagpasok yung pinto, di ba? Mga nag-aangking, di ba? Next, sabi dito, at ipinagpapalit nila. Look at this, mga kapatid. Baka naman nadadala pa kayo dito. Saan naman po wag? Mga kapatid, di ko ito sinasabi at nagagalit ako sa inyo, no. Binibigyan ko lang ng buhay kung paano si Joshua nangaral sa kanila at si Apostol Pablo sa Roma. Biruin mo, sabi ni Pablo, ipinagpapalit nila ang ang kalulatian ng Diyos, hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. Mas gusto nila hindi ang imahe ng Diyos, kundi yung nakikita nilang temporal. Ano yon? Pwede yung tatlo. Pera, kapangyarihan, ano pa ba yung isa? Kung ano yung gusto niya, di ba? Next, sabi niyo, at ng mga ibon na mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang, ipinagpapalit nila ang glory ng Diyos sa mga bagay na ito. Pwedeng pag Sunday, dahil mayroon po itong sabi dito, mga hayop, pag Sunday, yun na kaagad ang inaasikaso. Pagising sa umaga, kukuha ng gamot, painumin, vitamins. Pagkatapos, lalagan pa yan, papaliguan pa yan ng usok. Pero yung misis niya, isang vitamins, walang binibigay. Ba't kayo natatawa? Alam niyo ba itong mga ganito? Di ba? Umaga pa lang, inihimas niya yung kanyang alaga. Misis niya, di nga mahilot sa likod Biruin mo yung mga kasinungalingan ng mga taong ito. Tapos sabihin nila, magagaling sila. Kaya dito po, mga imaheng ginagawin ng tao na nasira, ipinagpapalit ang glory ng Diyos na samantalang dapat yun ang kanilang ginagawa. Next verse, 24.
Okay, tapusin ko na dito kasi haba na tayo, malapit tayo magtapos. Okay? Oh, mga kapatid, ito na po ang conclusion. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, lakat nisa, sabi ng Panginoon, sige, yan ang gusto mo. Yan talagang gusto mo, sabi ng Panginoon, araw ng linggo, diyan ka pa rin. At gusto mo talagang yumaman dyan, sige, sabi ng Panginoon, walang problema. Ako naglalang sa'yo, ako nagbigay sa'yo ng hininga, ako nagbigay sa'yo ng talino, ako nagbigay sa'yo ng lakas, ako nagbigay sa'yo ng galing. Sige, gusto mo yan, sige. Di ba? Tingnan natin, sabi niyan, kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos. Yes! Ako na ang number 1 ngayon. May mga kilala kayo, mga prominentang pangalan. Nasaan na sila? Nag-iibang bansa, nagtatago. Kasi minsan, hindi natin maiwasan ito Okay? Hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ako po, mahal ko itong mga third sex na ito na sinasabi nila. Okay? Na sila daw ay isang taong nakulong sa katawan ng isang lalaki at siya daw ay babae. Sino nagsabi sa iyo? Ano ka? Possess? Possess ka ba? Kung anong katawan mo, yun yung kung anong kalukuhan na sinasabi. Yan po ay mga ano daw. Pagnanasa ng kanilang puso Gusto niya kasi yun Pero mahal ko sila. Kung sila ay makikinig sa tagapagligtas na Kristo, maliligtas siya, aalagaan ko siya sa panalangin. Pero kung iba ang isipan nila, bahala sila. So dito po natin makita mga kapatid, ito po ang tungkulin ng mga lola o lala, nanay at tatay sa mga generation ngayon na sobrang nudunong. Sa Israel, napahamak sila Lagi silang naaagaw na naaalipin. Kaya dito po ang ibig sabihin ng pagsisilbi sa Panginoon mga kapatid, ayon po sa ating binabasa, okay? Serving the Lord, sa Hebrew is abad. Mayroon kami nung kilala si Mr. Abad. Ano pala yan sa Hebrew? Okay? Serving the Lord ang abad. Okay? Serving the Lord. Kaya dito po ay sabi ng Joshua 24 verse 15, di ba? Sa ating text, verse 15, kung itataas lang. Okay? Joshua 24:15, sabi doon, I choose you this day. Mamili kayo ngayong araw mga kapatid. Iisipin mo ba na pababayaan mo sila ngayon? Darating ang panahon, lalaki, maging strong ang will ng mga anak mo, lalaki at babae, pero hindi mo na ituro ang tama, mananagot ka po dyan. At kawawa ang mga anak natin sa next generation. Bakit? Pwedeng wala na tayo ng panahon yon. Wala nang magkukorek sa kanila. Sila na kasi kanya-kanya na sila Look at verse 15. Sabi doon, okay? Ngayon kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Para ngayon pa lang, makita na ng mga anak natin, mga magiging apo natin sa tuhod, kung sino ang totoong Diyos at totoong nagliligtas, tumutulong, nagpo-provide, nagpo-protect. Okay na po. Iwanan po natin yung panghuli. Ay, salamat. Tapos na si Pastor. Verse 15 pa rin. Ang ibig sabihin dito ni Joshua, nang isulat niya ito, magkaroon tayo ng immediate. Ngayong araw, choose you this day. Ngayong araw, magpili kayo. Alin ba talaga? Talaga bang magiging desidido ka na mag-commit sa Panginoon, Lord, pati ang aking pamilya, magsisilbi kami sa iyo. Yun po dapat ang hinahanap ngayong araw na ito ng verse. Ang tanong, kayo ang sasagot. Mamili kayo ngayong araw na ito. Patuloy ba kayo sa pakipaghahalubilo sa gawain makamundo? O pagsisilbihan ng Diyos, ipakita mo sa magiging apo mo na dapat ang Diyos ay buhay, siloso, at siya po ay righteous. Walang makapagsiserve sa Kanya kung ikaw ay unrighteous. Okay? So dito po ay number 3. Ano po ang mga elementong ito? Ano-ano ang mga bagay na ito? Number 1, okay? Una, sabi ko dyan sa verse 15, dapat magdesisyon kayo ngayon. Kung sakaling nagagawa mo po yan dati nung ikaw hindi pa manampalataya, nakikinig po ba kayo? Lahat naman tayo dyan, mayroong mga, eto po please, huwag kayong magagalit sa akin. Di ba minsan, pag ang bata nagpapasaway, nag-aano yung asawa at anak, sabi niya, kanino pa kasi magmamana yan? Di po ba tama? Di ba minsan, tapos pag medyo naka-achieve ng perfect score, sabi ng tatay, akin nagmana yan. Mag-aaway na ngayon yung mag-asawa. O hindi di ka nga nakakaabot ng ano. Ganon. Pero alam niyo mga kapatid, ito po ang totoong gusto kong ikwento sa inyo. Alam niyo ba, na yung mga pag-uugali natin, nung tayo yung mga binata pa at dalaga pa, yung mga anak natin may nakukuha doon. Naniniwala ba kayo doon?
Oh, may tumago, mayroong hindi. So, wala akong pipilitin. Pero alam nyo ba, ang mga Israelita nung panahon ganon na ganon, kung ano yung ugali ng kanilang mga ninuno, ganon din yung kanilang mga apo. Kaya, nung dumating pa yung pangatlong generation na hindi kilala, nung namatay si Joshua, hindi na po kilala ang mga generation na yon kung sino ang totoong Diyos. Kasi kay Joshua na lang yung tamang pagtuturo. Nakukuha po ba natin? Hindi ko na gano'n babasahin kasi habang oras. Yung panahon ninyo ngayon, at least dito may mga pamilya dito, may lola pa. Naobserbahan ko nung nandito yung lola nila, yung mga anak nila, aktibo sila dito. At ngayong nandito ang mga apo nila, hari nawa, magawa natin ang ating tungkulin. Ewan po ba? Kayong mga nandito, mga tiyuhin, tiyahin. Okay. Ano ba ang plano ninyo? Hahayaan nyo ba ang inyong mga kamag-anak na ito na magpariwara doon sa gusto nila? Or, gagawa ka ng paraan para sila'y makabalik sa Diyos? Amen po ba? Hindi. Sana. Kasi yung po ang purpose, bakit natin ito dinalakay ngayong umaga? Ito po yung isang elemento pa. Pangalawa, hindi lamang na mag-decision kayo ngayon. Hahayaan nyo ba na dahil sa iyong pagpapawalang bahala, kibit balikat, hayaan mo lang yan, matututo na lang yan, pastor, ha? Walang sino mang natututo ng kusa kung hindi yan tuturuan. Okay, sabi dito ng pangalawa, okay, verse 16, 17, 18, tatlo. Isa-isa natin po. Sabi ng verse 16 sa Tagalog, okay, para mas maganda. At ang taong bayan ay sumagot, malayo nawa mangyari sa amin yan, sapagkat aming pababayaan ng Panginoon upang maglingkod sa ibang Diyos. Hindi namin gagawin yan. Ang gagaling nila magsalita. Alalahan natin nung tayo mga bagong Kristiyano, di ba? Nung bago tayong Kristiyano, lalo na yung mga Kristiyanong lalaki na nung naliligaw sa Kristiyanong babae, ay talaga papakita niyang mga makadiyos yan eh. Naalala niyo ba yon nung tayo nang nililigaw, tayo mga Kristiyano na? Oh, talaga papakita mo, righteous ka, religyoso ka, lahat. Pero pagdating ng panahon, pwede kang makalimot. That's the point. Pwede mo makalimutan yung bakit? Nawawala na sa sirkulasyon ng isipan mo at ginagawa mo na kakalimutan na. Kaya dati sa verse 17, sabi niya, verse 17, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ang nagdadala sa atin ang ating mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto at ang ating palabas sa bahay ng pagkaalipin at siya'y gumawa ng mga dakilang tanda ayon sa ating paningin. O, di ba? Ito na lang po. Isa sa pinapasalamatan ko sa lugar na ito, may mga dating pang miyembro dito. Wala na si Pastor Daria. Nandito yung karamihan. Pero bakit sila nagpapatuloy kahit wala na yung dati nilang pastor? Sapagkat alam nila ang tama na utos ng Bible. Hindi sila titingnan sino man nakatayo yan. Hindi nila titingnan yan. Ang titingnan nila, ano ay ipapagawa ng Panginoon sa kanila habang sila nandirito. Mayroon silang mga anak, apo, na magkakaroon pa sila apo sa tuhod na hindi dapat makita sa kanila ang kaibahan ng pagsasamba sa totoong Diyos. Salamat po sa inyo. Okay? So dito ay mapansin natin, sabi doon sa verse 17, na at sa gitna ng lahat ating tinandaan, verse 18. Okay, sabi ng verse 18, itinaboy ang Panginoon sa harapan natin ang lahat ng mga bayan ng mga Amoreo na nirahan lupain doon dahil kami ay naglingkod din sa Panginoon sapagkat siya ay ating Diyos. Subaga, aalisin niya. Pag kayo ay nagiging matapat sa Diyos, aalisin niya yung mga insekto, yung mga sumisira sa negosyo mo. Yung mga kompetensya mo, gagawa ang Diyos ng paraan sapagkat nakita niya ang iyong katapatan. Mas matapat ang Diyos kaysa sa atin. Tama po ba? Mas matapat ang Diyos kaysa sa iyo. Huwag nating i-claim na tayo ang mas matapat. Hindi natin kayang tapatan ang katapatan ng Diyos. Biruin niyo po mga kapatid. Diyan niyo ha. Ako rin, medyo inisip ko rin sarili ko ngayon. Ang sakit pala namin ay iba-iba ang atake. Dito ako hindi ko ay tinatakot. Ayan na naman, naglalakihan na naman ang mga mata ninyo eh. Itong asawa ng ating kapatid, pagtawag sa amin, naka-response kami. Nandun kami sa bracket ng response. Tama ba yun, Sir Ivan? Yung bracket ng response, anong minuto dapat? Sa isang tawag, dapat anong oras makarating? As space pa rin, okay. At least, yung space na yon, pagdating doon ng ating sasakyan, dahil nag-rescue tayo, ay nakasakay na sa jeep. So, bumalik na. Yung pala, nung mabalitaan ko doon sa kapatid na first hand na nakaabot para siguro ayusin at i-resuscitate, sabi niya, doon pa lang, wala na. Kaya pala ang ganito, ako may natutuwa, nandito ang ating kapatid, Sir Bebia nandyan. 4 na beses. Bakit sa buhay? May purpose and plan ng God. Pero tayo, delikado. Di natin alam eh. Ano ba ang pinapakita sa atin ng mga text na ating tinignan?
Andyan ang Diyos, mapanagibughuin siya. Siloso siya eh. Ngayon, kung hindi ka mapapakinabangan at mautusan at maasahan, ano po ang gagawin ng Diyos sa atin? Siloso siya. Ano sa basa natin kanina? Parurusahan niya ang mga taong ayaw. Bakit? Ayaw sumunod eh. Di ba? So dito po ay, sabi diyan ng Biblia, sa pangalawa, kaya dito po ang rason ng pagiging commitment ng mga Israeliteng ito, okay, sabi diyan, ay, hindi lang sa, naalala ko tuloy yung kanta, di ba? Yung, alam mo yung kantang, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas kung wala ng pagkakataon. Tuloy yung panahon na ako'y elementary, mayroon kaming 1901 na pinanganak, membro sa aming simbahan na maliit. Nung siya po ay hirap ng maglakad, sabi niya, magbibisit kayo ngayon Sabado, opo. Pwede ba ako sumama? Sabi ko, Lolo, dito lang po kayo, mag-pray na lang kayo kasi yung akbang naming 4, kalahati pa lang sa'yo. Nakuha niyo pang punto ko? Kung kailan hindi na siya pwedeng sumama, saka siya nagkukumahog. Nakuha po ba natin ang punto? Kailan niyo pa po aasikasuhin ang ating next generation pagka hindi mo na kaya? That's the point. Kaya ngayon po, aralin niyo po yan, maging ang Romans, nandoon lahat yan. Ano pang pangatlo po na makita nating katotohanan dito, elemento ng pag-commit. Ngayon na ang araw ng decision, sabi doon sa verse 19. Pakilabas po ang verse 19. At si Joshua dito nagsalita, sabi doon, okay, verse 19. Okay, sabi po ng 19 dito, subalit sinabi ni Diyos sa bayan, kayo hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya ay isang banal na Diyos. Ngayon, kung nakakagawa tayo ng unholiness, hindi kabanalan. Anong sabi ng verse 19? Siya ay Diyos na magpanibughuin o siloso, hindi niya ipapatawad ang inyong pagsuway sa inyong kasalanan. Ladies and gentlemen, ngayong alam nyo na ang totoo, huwag nyo akong sisihin. Tama po ba? Hindi niya ipapatawad, hindi niya palalagpasin ang ano daw? Oh, di ba? Siloso siya eh. Hindi niya ipagpapatawad, hindi niya palalagpasin ang inyong pagsuhay habang nandoon ka sa gusto mo, nag-i-enjoy ka doon, pinababayaan mo ang asawa at anak mo na hindi nakapagsisilbi, nakapagpupuri, nakapagpapasalamat sa Diyos, may pananagutan ka at malaki yon. Tama po ba? Hindi ko po ito sinasabi para anuhin kayo. Ako rin po dito'y kasama. Kaya pala pag ako'y tinamad, pag Sunday, kayo na lang mag-preach, ayoko. Mananagot po pala ako rito eh. Sapagkat trabaho ko yung ihayag ang nais ng Diyos, choose you this day, ano po ang gagawin niyo? Pagsisilbihan siya, kasama ang pamilya mo, or pababayaan mo ang iyong pamilya. Amen? So, na yan. Panghuli po na ating elemento, okay? Ano ang kahinatnan? This is the last. Ano ang kahinatnan ng hindi susunod sa nais ng Diyos? Yung hindi magkukumit sa Panginoon. Verse 19 and 20. Umpisa natin ang 19, sabi ng 19, subalit sinabi ni Moses sa bayan, kayo hindi makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat kayo'y siya ay isang banal na Diyos. Kung may ginagawa kang hindi kabanalan, ay sigurado itong gagawin niya sa iyo. Siya ay Diyos na panaybuguin, hindi niya ipagpapatawad, hindi niya palalagpasin ang iyong pagsuhay, iyong kasalanan, ang iyong kasalanan. Kaya dapat tayo laging madaling nananalangin. 1 John 9, if we confess our sin, He is faithful to forgive. Pero kung pinabayaan mo ang sarili mo, pinabayaan mo ang pamilya mo, malaki ang pananagutan mo. Verse 20, okay? Sabi ng verse 20, kapag iyong tilalikuran, ito na po, di ba? Warning po sa inyo, hindi ako nananakot. This is warning. Verse 20, kapag inyong tinalikuran ang Panginoon, anong klase pagtalikod yung pastor? Once na hinarap mo ang temptation, once na hinarap mo ang gustong-gusto mo, nakatalikod ka sa Diyos, tama? Tama. Pag hinarap mo ang Diyos sa panalangin, nakatalikod ka sa tentasyon eh. Yung barkada mo, painumin ka, magsabong kayo, yun ang mga temptation eh. Pero pag hinarap mo ang Diyos, talikuran mo yan, hindi yan makakatatakbuhan ka yan, hindi ka yan matitempt, hindi ka yan madadala, sapagkat hinarap mo ang Diyos. Yun po ang punto ng verse na ito. Sabi diyan, siya ay hihiwalay at kayo sasaktan at lilipulin pagkatapos na kayo gawan kayo ng mabuti. O, tingnan nyo, pag ikaw baga, bira ka, tinulungan na kita, ganyan pa yung ginanti mo sa akin. Bilang tao, bilang Diyos, basahin natin ulit. Okay? Siya ay hihiwalay at kayo ay sasaktan at lilipulin pagkatapos na kanyang gawan kayo ng... Anong kabutihan yon? Mga kapatid, ngayon, ang lakas-lakas mo, ang talitalino mo.
baka bukas. Oh, sana wag naman. Ang iba dyan, kakatok pa dyan. Uy! Mga tradisyon, di ba? Ganun na ganun sila. Mga kapatid, biblical tayo. Alam ninyo ang totoo, tapos pinagkibit balikat. Ano? Nasa sa inyo po. Tayo ba'y magsitayo, tayo magtatapos. Ano po yung pag nahihirapan, Lord, tulungan mo kami. Magpapadala ng propeta, magpapadala ng pastor, magpapadala ng leader, magpapadala ng Bible study leader. Tapos pagka hindi mo nagustuhan yung sinasabi ng Bible study leader, sabi, ay hindi na po, tapos na po yung Bible study, ayaw namin mag-Bible study rito. Grabe ka, inaasikaso ka na ng Diyos, ganun pa ang gagawin natin sa kanila. Pangatlo, paulit-ulit ginagawa ng tao ito, maging Hudyo at maging mga tayo. How about our generation ngayon? Yung mga magiging anak ng ating mga anak at apo. Okay? Yung kaligtasan na natamo natin, ipasa natin sa kanilang tama. Huwag natin silang ipabayaan na mapunta ng impyerno dahil sa ating kapabayaan. At dito po, pray for this generation. Magtiyaga tayo. Si Kristo nga, biruin nyo, naabot yung krus, pinako pa siya doon, pinasan niya yung krus, kahit ganun ginagawa sa kanya, hindi niya yung minsan ibinaba dahil sa iyo at sa akin. Pero ngayon, bakit pagkatapos gawin tayo ng Panginoon mabuti? Ganun ang ginaganti natin sa ating Panginoon naglalang, nagbigay sa iyo ng lahat. Minsan tablan tayo ng kahihiyan sa harapan ng Diyos. Ginawa niya ang lahat. May nagsusuntok sa likod, may nagtatadyak, may nagpapainom ng suka. Hindi niya yun itinabing krus na yun para sa iyo at para sa akin upang mabayaran niya ang kasalanan at kasalanan ko. At pinako siya doon, namatay siya, nagdusa siya, pinukpok ang kanyang tuhod ng maso upang lamang sa ngayon makapagsabi tayo, Lord, thank you sa kaligtasan. Tayo po'y manalangin na kailan Diyos. Salamat po sa mungkahi o sa sinabi ni Joshua na sa araw na ito, nagdesisyon siya na ang kanyang pamilya, kasama niya, maglilingkod sa totoong Diyos. Ano man ang kanilang nagawa noon, babaguhin na nila at hindi nila ito gagawin. Habang po tayo nakaluko, ikaw at ang Panginoon po ang mag-uusap ngayong umaga. Kung hindi mo pa siya kilala ngayong umaga, itaas mo lang iyong kanang kamay, sabihin mo, Panginoon, kailangan kita bilang tagapagligtas. Hindi ko kailangan ng relihiyon, kailangan ko ang kaligtasan ng aking kaluluwa dahil ako'y makasalanan, katulad ng karamihan. Kung nais po ng kaligtasan na mapunta ka ng langit, si Kristo po ang iyong kailangan tanggapin. Siya ang nagligtas, siya ang nagdusa sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Itaas mo lang iyong kanang kamay, ipagpipray ko po kayo. Meron po ba? Salamat po, salamat, salamat. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Meron pa po ba? Kung wala na po, tayo po ay sa susunod, sa mga Kristiyano na, at napapansin mo na hindi mo na naasikaso ang iyong anak, ang iyong apo, isang araw, harap tayo sa Panginoon doon sa judgment seat, tatanungin ka, habang sa iyo ang katotohanan, hawak mo ang Biblia, ano ang ginawa mo at ang iyong anak at ang iyong apo ay hindi nakakilala ng tama ng paglilingkod sa Panginoon. Habang tayo nakayuko, nakapikit, wala pong titingin, ikaw at ang Panginoon po mag-uusap. Hindi po ako kasali. Ako'y tagapagtanong lamang. Bilang Kristiyano ka, nais mo ba na ipagpatuloy ang iyong pinangako sa Panginoon? Lord, salamat sa kaligtasan. Magmula ngayon, mas lalo akong maging malapit, lalo kong asikasuin ang aking mga anak, mga apo, na makalapit sa iyo. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa napakagandang mensahe ngayong umaga, Panginoon. Miski ang iyong lingkod, Panginoon, ako po'y natutuwa na ako po'y nireview ninyo sa aking mga anak. Salamat po sa kaligtasan pinagkaloob niyo sa aming mga asawa, maging sa aming mga anak. At kung sakali man, Panginoon, magkakaroon kami ng apo, habang ako po'y malakas pa at kaya ko pang magturo, makakilala siya, pagsilbihan niya ang totoong Diyos, hindi yung pag-araw na ng Panginoon ay hindi siya naasahan at kung saan-saan siya nagsasamba na kanyang gusto. Pagpalain niyo po ang mga tao, ang mga pusong nakita niyo ngayon sa umagang ito na nagdeklara, ngayong araw na ito, Panginoon, magsisilbi kami sa iyo, maging ang aking sambahayan at ang aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.